ano natin dito, yung mga binibigay sa atin ng mga sponsor, alagaan natin. Na matuwa sila. Hindi naman matutuwa yung mga sponsor natin. So, ayan po mga kabayan, nandito kami kay Mami D. No, kasi dumaan kami kay Nanay Miling, wala si Nanay Miling. Dumaan kami kay Nanay Needs, wala din si Nanay Needs. So, si Nanay Miling, iniwan, bahala na, no? Kay Nanay Needs ay iniwan namin at si Mami D ay nandito. Kaya ito yung sinasabi ko mga kabayan, mahirap talaga pag merong mga pakaw na naka-specific. Lalo na pag malayo ang mga bahay nila, kanya-kanya ang lugar, iba't iba ang lugar. Napakahirap po yun. Kasi minsan walang tao, minsan nandiyan, wala yung recipient. Unlike na kapag magpadala tayo ng mga boxes mga kabayan na naka-freelancer siya, ibig kong sabihin, yung walang naka-specific, bahala mag-distribute ang team kung saan mga kabayan. Mamaya ipapaliwanag ko po. So punta muna tayo kay Mami D. Mami D, ang dami ng bulak dito, oh. Bahala yung bulak kaya na. Nagliliparan na. Matanda na ako. Oo nga, halata na. Nasaan yung tungkod niyo? Nandoon na yung motor. Ayan, gumagapang na si Mami D, mga kabayan. Matanda na, gano'n na talaga. Dahil, pag-asawa na siguro kay tumanda. Yung narupit kong pinasawa. Foreigner kasi. Aray ko. Dahil ganyan. Kararating ko pin muna man dugo anak. Oo nga, sabi nila. May ingat anak. Tapos, hindi kayo nakasahod, umulan? Mayroon doon sa ano. Pero may tubig yung siya. Sayang. Dito muna tayo, Mami D. May tubig po. Ano nangyari dito, itong mga damit-damit? Ah, yapin yung damit ko. Hala, bakit anong nasira to, Mami D? Wapin dugo ang anak ko. Kaya nagtanim ako ng ampalaya para mabayaran ko. Bakit ano nangyari dyan? Ay tabalo, di nag-graduate ako kahit hindi ka pa nakapagpahinga. O, tapos? Graduate ng Leader King Camyas. O, tapos? Pilya. O. Isang gabi ako roon, isang gabi sa ospital. O, tapos sino naiwan dito? Sila yung yung pinaiwan ko ng susi. Sino? Si Kiray. Bakit nagkaganon-ganon sabi ko? O. Siguro, anak nito, anak niyan, pinabayaan na ganon-ganon naglaro, yan, nasira. Sabi ko, paano ako? Hindi. Sa tansya ko, Mami D, hindi to laro ng mga bata. Bakit? Sinira to. Sinira or meron nagwala. Hindi to sira ng bata, oh. So, ito yung sinasabi ko mga kabayan. Ako, anak ko, sabi ko, paano kaya ako? Ito yung sinasabi ko mga kabayan na magbigay tayo ng mga pabahay and then may mga anak o may mga apo na walang pakialam kasi hindi naman nila ramdam yung ginastos o hindi naman nila ramdam yung bahay na pinapagawa natin kasi hindi naman kasi nanggagaling yung pera sa bulsa nila. Kaya bahala sila kung masira o hindi yung mga pinapagawa natin kasi wala nga silang pakialam. So ayan no, kung laro lang ng bata po mga kabayan, hindi to masisira. Ano to? Tinadyakan to or may nagwala o sinira. Ayan no. Kasi hindi basta-basta yan. Kahit batang anong gagawin dyan sa bata. Maganyan-ganyan yan. Pero hindi yan masisira. O, see? Ilang beses ko sinabi kay Mami D na ang susi, huwag niyang iwanan kung saan-saan. Kasi yung mga anak niya, hindi mo maasahan. Puro ka kasi awa, Mami D. Ginawa ko tong bahay hindi para sa mga anak, mga apo mo. Ilang beses na ako nagpaliwanag sa'yo, ang tigas ng ulo mo, kaya hindi na ako pumupunta dito kasi ma-high blood ang ako sa'yo. Kasi
kasalanan ko, pindugo. O tulad niyan, Susi, bakit iniiwan mo kay Kurog dyan? Hindi ko inaalaw sa'yo yan. Iiwan mo yung Susi dyan kay Kurog o kaya sa mga apo mo. Hayan, sira na, oh. Pindugo yung anak ko. Sinong matutuwa, mga kabayan? Kay Nanay Marisa, ganyan. Kung saan tayo ganyan, kung dito na naman, ito na naman nangyari. Bayaran ko anak ko ng anak. Hindi, Mami D. Wala akong pakialam kung bayaran mo o hindi. Ang ano natin dito, Wapin. yung mga binibigay sa atin ng mga sponsor, alagaan natin. Na matuwa sila. Hindi naman matutuwa yung mga sponsor natin na... Anak ko, pinapaano ko sa kanila dahil... Mami D, maitanong ko sa inyo, ilang beses ko na sinabi sa inyo yung mga susi saan nilalagay. Bakit hindi nyo dinadala yan kung saan kayo nagpunta? Kasi yung ilaw, pinapasindi ko sa kanila para makita may ilaw. Pag uwi mo, magagalit ka, magwawala ka dahil sabi mo, ang dugyot nila, ang sabi mo, kinakalat nila in everything. Kaya sabi ko sige Mami D, para hindi ka na mangonsumi, dalhin mo na lang yan. Ngayon, iniiwan mo na naman. Mga gamit mo dito, maganda, wala-wala. Kaya nga tamad na ako mabumili ng gamit dito, mga kabayan. Sino matutuwa? Bibilihan mo ng damit si Mami D, bibigyan mo ng gamit si Mami D, o mga gamit dito sa loob ng bahay. Mapunta naman sa kabilang bahay. Minsan pagdating rito, nasaan ang tabo? Nasaan ang ano? Hala, takbo pa si Mami D doon, kuha ng kaldero, kuha ng tabo, kuha ng everything. Ang mga gamit dito doon pakukunin, ibalik dito. Pag wala ako to, wash out yung bahay. Sino matutuwa niyan? Hindi tayo nagdadamot. Hindi tayo gobyerno na lahat ng gamit dito ni Mami D, kukunin ng mga anak, sirain ng mga anak. Sino matutuwa? Buti sana kung hiramin lang, kung hiramin. Hindi masisira eh. Ang mga sponsor bigay ng bigay. Si Mami D din, wala din. Sirain din ng mga apo at anak niya. Sino matutuwa niyan? Kaya nga ako, tamad na akong pumunta dito, mga kabayan, sa totoo lang. Kasi si Mami D, parang sabihan mo siya ngayon, oo. Sige lang ng oo. Pag uwi mo, paglabas mo, wala. Labas na naman sa tainga. Yan naman napapansin ko kay Mami D. Kaya tamad na akong pumunta dito. Wala na akong gana. Dahil ang mga sponsor natin galit na. Para sana yung ilaw, pinapasindi ko. Ito, kaingat-ingat nito. Kaya nga nilagyan ko to ng mga ano dito. Wala. Magkano ganito, mga kabayan? Almost 5,000 or more or less 5,000 ito. Hindi to, Mami D. Maniwala ka sa akin, Mami D. Hindi to laro ng bata. Hindi. Baka pag ano mo dito ay may nalasing o nag-away. Hindi yan, Si mama mo, regret kasi dinaanan ko sa ospital. Nakatulog din ako doon. Mami D, walang problema kung saan ka magpunta. Basta sarado ang loob ng bahay. Kasi wala kang anak na mapagkatiwalaan mo dito. Nagsisipin ako, anak ko, ba't hindi ko pa dinala? Linat ko na lang. Hindi. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo. Hindi kasalanan na ng anak mo at hindi kasalanan mo kaysa ang magulang. Ikaw, kinukonsinti mo yung mga anak mo na balasubas. Prangka. Wala nang ibang ano. Ayaw ko na mag-ano-ano. Pinaprangka ko si Mami D. Wala akong pakialam. Ay, tingnan natin yung loob. Kaya malayo ang loob ko sa mga apo at anak ni Mami D. Hindi ko maasahan, hindi katulad doon sa Budik. Na may maasahan ako. Dito wala. Sa sakit ang ulo ko. Walang ilang, Mami D. Pinatay niyo po dito? Hindi, walang kuryente. Walang kuryente. Brown out siguro. Wala. Pag mabasag sa mga salamin, basagin na lang natin ito lahat. Yun na lang ang dapat natin gagawin. Yan naman. Tapos ngayon, si Mami D, hirap-hirap siya ngayon magtanim daw kasi para ipambayad niya dito. O biro mo, sinira ng mga anak, sinira ng mga apo. Ang siya na hindi na dapat papagod,
magpagod para lang may pambayad dito. Dapat ang pinabayad dito, yung iniwan niya. Ako mga kabayan, pagod na ako ka-explain, Mami D. Pagod na ako mag-i-explain sa mga taong matitigas ang ulo. Pagod na akong bumalik sa mga taong matitigas ang ulo sa ka-explain na hindi rin makikinig. Anong gagawin ko mga kabayan? Iahon ko sa hirap. Gagawin kong prinsesa. Gagawin ko na hindi mapagod. Kung ako lang din ang gagawa, ako lang din ang gagawa ng paraan kung hindi ako tulungan, kung hindi rin nila tulungan mga sarili nila. Sa lahat ng recipient, hindi lang kay Mami D, sa lahat na nabigyan kong pabahay o sa lahat na nabigyan ko ng mga tulong sa mga recipient ko, kahit anong tulong ko, kahit ibigay ko sa inyo 1,000%, kung hindi nyo ibangon ang sarili nyo, kung hindi nyo tulungan ang mga sarili nyo, wala akong magagawa. Walang silbi ang mga tulong ko kung hindi mismo ang mga sarili nyo ay tulungan nyo. Mula na umpisa itong bahay mga kabayan, alam nyo naman na disgrasya dito, lahat, baliwala lahat yon kasi nga sa kagustuhan natin matulungan natin. Pero kung lahat ng pabahay natin unti-unti masisira at hindi maalagaan. Kaya nga sabi ko, after sa pabahay ni Bayaw, ayaw ko na magpabahay mga kabayan, bigay-bigay na lang kasi sayang ang pagod ko, sayang ang pera ng mga sponsors, no? Yung iba nagpapalabas pa ako ng pera galing sa bulsa ko, and then ito lang naman ang madatnan ko, may mga masira na may nagwawala, no? Okay na sana kung nasira, yung sira lang talaga, nasira lang siya sa katagalan, normally ganoon naman talaga, pero masira dahil may nagwalang mga apo, may nagwalang mga anak, sinisira ng mga anak, sinisira ng apo. No, ayaw ko na magbigay kasi kayo mga sponsors, binibigyan natin sila ng pabahay para maganda ang pamumuhay nila, no? Kailang bigyan natin ng bahay, pagod natin, pera natin, ang sila nagpakasarap, sirain pa. Okay lang sana na nakatulong tayo, masaya, dahil nabigyan natin sila ng bahay. No problem yun. Kasi yun yung gusto natin. Pero walang masaya na makita ng mga sponsor matutuwa na unti-unting sinisira dahil nalasing, dahil nagwala, dahil nag-away, and everything. Diba? Kaya ko tamad na ako dito. Kasi nabubuisit ako na wala akong gana. Ang mga anak ni Mami D, kung sinasabi, galing naman din kay Mami D, at nakita ko naman dito, no? Nakita ko naman dito. Hindi mo mapakinabangan, mga tamad. Pero kung may pera si Mami D, halos hubaran ng panty. Kahit nga si Mami D, alam mo, pag nainis to, pag hindi niya kaya yung mga anak niya, anong maririnig ko dito sa bibig niya? Kayo mga walang hiya kayo. Minsan minumura pa niya yung mga walang hiya kayo, no? Dahil mga apo niya, mga anak niya, lahat ang binibigay natin sa kanya halos mapunta doon sa mga apo at anak niya na hindi niya halos matikman. Yan ang madalas at bulalas sa bibig ni Mami D pag magalit o pag napuno na siya sa mga apo niya. So, ibig sabihin, lahat ng suporta natin, halos wala siya nakuha o walang nakain na punta doon sa mga apo at anak niya. Tapos ganyan pa daw gagawin niya sa kanya, hindi mautusan maglaba, hindi mautusan mag-igib. Nakita niyo naman kami nag-iigib dito. Diba? Okay lang yon. Ako pa nga nagsasabi kay Mami D nung una dito sa mga anak niya, ganyan kung paano, no? Ay gumagawa ako ng paraan. Kailang mga kabi, nagbigay na ako ng ilang beses na pasensya. Binibigyan ko ng chance na baka magbago pa, baka magiging masipag, baka magbago pa, magiging matino, magiging okay. Pero until now, walang pagbabago sa mga anak ni Mami D. Kaya malayo ang loob ko sa mga anak ni Mami D. Walang matutuwa ni sino man kapag ang ugali ng isang anak ay walang pakialam sa mga magulang, may pakialam kung may pera lang. Pero pag wala na. Di ba? Bungad pa lang mga kabay, kita ko na kaagad. Tapos sabi ni Mami D, kaya nga daw nagtanim siya ng ampalaya kasi pag nag-harvest, ipalit niya dito. Alam niyo po mga kabayan, si Mami D,
Napakahayahay sa lahat na nabigyan kong pabahay si Mami D ang pinakamagandang bahay. Pinakamagandang bahay na pinakamaayos. Kasi bumuhos talaga sa kanya yung biyaya sa mga sponsors natin. No? Sabi ko nga, Mami D, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kasi nakita naman natin yung buhay niya, yung storya ng buhay niya, yung katawan niya, yung ano niya, yung buhay niya na sana magpahinga na lang, suportahan. Kailang paanong mga kabayan? Suportado ko to kahit walang sponsors, kahit naiinis na yung mga sponsors natin, no? Pero binibigyan ko pa rin ng pagkain dito. Ito na lang mga huli-huli, mga lately na papansin nyo na wala ako dito, hindi na ako madalas. Kasi nga, may reasons. Kaya nga, lagi ko sinasabi, kapag ako lumaylo sa isang tinutulungan ko, ibig sabihin, meron ako nakikitang hindi maganda, na napupuno na ako, no? At may reason yon kung bakit hindi na ako nagiging madalas at hindi na ako laging pumupunta dito. Kasi magsasawa ka mga kabayan. Tulong ko ng tulong pero ang sarili lang hindi tinutulungan. Anong mangyayari? Bigay ka ng bigay, ipamigay din sa iba, anong mangyayari? Hindi tayo nagiging madamot mga kabayan. Ibig kong sabihin, ang suporta ni Mami D, hindi ibig sabihin ang suporta ni Mami D, ubusin niya sa pamilya niya, sa mga anak at apo niya. Siya wala nang makain. Diba? Hindi tayo nagdamot. Naging prangka lang ako sa inyo. Hindi ako gobyerno na lahat ng bigay ko dito kay Mami D, ibigay din niya. Paano pag naubos sa kanya? Saan siya? Magbigay na naman ako? So, gawin nating tamad yung mga anak niya. Hindi kikilos, hindi magtatrabaho kasi merong supplier dito sa Mami D na galing sa atin o galing sa sponsors. Ganon. Magiging tamad lalo. Hindi na sila kikilos, hindi na magtatrabaho kasi meron si Mami ditong asahan na bigay natin o bigay ng sponsors. Ganon. Tayo nagturos na magiging tamad ang mga anak ni Mami D at mga apo niya. Lalaki na mga katawan. Malalakas pa, mga bata pa. Si Mami D hindi na makikilos kung tutuusin, magpahinga. Pero pinipilit niya yung sarili niya magkilos. Kasi nga, kung ang pagkain, walang problema. Binibibi niya yung mga anak niya. Na malalakas naman, na wala naman mga sakit. Siya worried sa mga anak niya. Pero siya pag nagkasakit, ang team, ang mag-worried, yung mga anak walang pakialam, walang pupunta dito, mag-akay sa kanya, papuntang hospital. Walang magbigay ng 5 pesos o 10 piso para magbili ng gamot sa kanya. Sabi ko nga, pag mayroon ako nakita sa mga anak mo na concern sa iyo, na nagmahal sa iyo, may pera ka man o wala, matutuwa ako. Tutulungan ko din. Wala eh. Ilang beses ko na sinabi, binigyan ko ng chance para gagawin sa magulang na wala. Ibig sabihin, kung hindi ako magbayad, hindi sila magpakita ng maganda sa ugali o magandang ugali para sa magulang nila. Oh. Diba? Wala. Sira na to. Sira na to. Hindi na to siya pwede. Masusugatan ka pa. Kung may gamit ako, tanggalin ko yan. So, tanggalin na lang yan kasi may masugatan pa yan. Para dito lusot na lang yung mga apo ni Mami D. Wala, o katulad yan, punta ka dito, maghatid ka ng biyaya, madatnan mo, ganyan. Tapos, kanina ang balita ko, saan po kayo galing, Mami D? Sa Mawakat. O, bakit anong ginawa niyo po sa Mawakat? Ako sana kayo kalang puto ng andang. O, tapos? Wala na raw andang sila doon. Kasi, nagtanim po kayo ng ampalaya. Para mayroon kayo pambinta, may pambili kayo ng ganito. Wala go anak. Sige. Magtrabaho kayo na magtrabaho, Mami D. Kasi ako, kung anong sira dito, baka dagdagan ko pa, baka sirain ko pa lalo. Pag sa susunod masira itong pintuan, tanggalan natin pintuan para unti-unti at ipapakita ko rin sa inyo dahil pinakita ko sa inyo paano binuo yung bahay. Ngayon, unti-unti din pag masira, o sige, sira, ipakita ko rin sa inyo unti-unti na masira yung bahay. Para magiging fair ako sa inyo, para hindi kayo magulat, bakit ano na nangyari? Mas maganda din, unti-unti, kung anong sira, ipapakita ko rin.
Para makita nyo din na nasira na yung bahay. Kahit nga dito pumupunta yung mga anak ng mga chocolate girls nila ni Flor nung nagkataon na ginagawa yung bahay, sinasabihan din namin yung mga bata kasi nakakahiya kay Mami D, no? Ingat nga si Mami D doon sa mga apo niya na papasok dito. Nagkataon nandito 2 araw ata o 2 gabi. Sinasabihan din namin na mag-iingat kayo, baka makasira kayo. Siyempre, hindi ito bahay nila, bahay ni Mami D. No, nakakahiya. Mas maganda matuto sila mag-ingat sa mga gamit na ipinagkaloob sa kanila. Kumbaga, ganun ang nangyayari. Kaya lang, sabi ko nga po mga kabayan, ang hirap talaga kapag ikaw lang na mag-advise sa kanila, magsabi sa kanila, ikaw lang yung gusto para sa buhay nila. Kung sila naman ay hindi nila alam yon, hindi nila i-apply sa sarili nila, kawawa talaga ang tumutulong. 'Di ba? Wala talagang mangyayari. Oh. Mami D, total nakita ko na 'yan. Sino po ang nandito? Mami D, sino po ang iniwan nyo dito? Si Kiray? Saka sila pakibantay niya, sabi ko po. Oh, tapos sino pumasok nga po dito? Sila lang. Tawagin mo si Kiray, sila ni Mary, si Kurog, dalhin mo dito. Ay, kurog nagtrabaho. Walang tao dyan. Wala. O sila ni Kiray. Bakit saan si Mary? Naglaba yata. O si Kurog saan din? Nasa trabaho. Oo, doon sa tindahan sa amin. Saan naiwan yung susi? Kay Kiraray ko iniwan. Kay Kiray. Oo. Sino dito sila natulog? Hindi naman. O bakit ang bilis lang nasira kung hindi sila natulog? Iwan ko. Sabi ko, bakit ganyan? Ang mga anak kasi at apo ni Mami D, walang respeto sa kanya. Wala. Ayan ang katotohanan. Walang respeto. Kaya minsan, binabato ng bato. Babatuhin ni Mami D yung mga anak niya. Lalo na si Kurog. Nung nakaraan nga, muntik kang matamaan si Kurog ng bato eh. Binato niya eh. Walang respeto. Kaya nga sabi ko ni Mami D, ikaw matuto ka sa mga anak mo. Yung mga anak mo na hindi nagbibigay ng pahalaga sa'yo, huwag kang ma-stress. Kasi may bahay na siya. May pagkain na siya. Ginagawa ni Mami D kasi, kasalanan din ni Mami D kasi ginagawa niya, kinukonsinti niya yung pagiging tamad, yung pagiging binibibi niya. Kaya ito ang Akala kasi anak, nagiging problema kay Mami D. akala nila kasi anak ko, wala akong silbing nanay na sa kanila. Mami D, ilang beses ko nang sinabi sa inyo, hindi na yan sila mga bata. Katulad ko, may magulang ako kompleto, Mami D. Pero minsan hindi ako umasa kasi matanda na sila. Okay. Matanda na sila. Minsan hindi ko nangingi sa magulang ko noon pa man ni piso. Yung mga anak mo, hindi ka titigilan hanggat merong natitirang piso dyan sa bulsa nyo. Buti sana kung ubusin nila, pagkatapos, pag ikaw nawalan, ay nandyan sila. Kahit magkasakit ka, nandyan sila, damayan ka. Kahit nga nandito sa bahay mo, iwanan mo lang dito sa bahay mo. Ganyan na ang nangyari. Kiray, dito. Kayo ang iniwan ng susi noong nakaraan? Hindi po. Sino? Hindi po iniwan ni Mami dito. Anong nangyari dito sa ano? Ewan ko po sila dito ko po. Sila po yung nagsasakchat dyan. Awa ko, hindi ka sa ako sa nag-graduate ako. Mami D, ang sabi mo kanina, iniwan mo yung susi kay Kiray. Hindi naman pala kay Kiray. Iniwan niya po sa akin, Oh. pero tinago ko po. Hindi po kami pumapasok dito. Tapos, tinago mo yung susi. Paano nakuha yung susi sa'yo? Ito po nakabukas, tapos ito po Kasi po nagsasaksak sila ng cellphone, tsaka ano po ito. Ayun ang problema. Kaya kasalanan ni Mami D talaga.
iniwan dito ni Kiray. Si Kiray, ang iniwan, hindi nga pumasok dito. Tinago ni Kiray. Very good. Oh, pag ako po kasi kumawak ng susi, hindi man po ako nagpipiano sa ano. Oh, see? Si Kiray. Ang problema pala, Mami D, hindi kay Kiray. Pero alam niya. Alam pala ni Kiray, hindi, si Kiray nga, iniwan mo ng susi, hindi nga pumasok dyan eh. Alam na. Nahihiya nga siyang pumasok. Ngayon, anong yung nangyari dito, Kiray? Alam mo. Yun po, hindi ko alam. Hindi mo na alam kung anong nangyari dito. Sino ang pupunta dito? Sila lang po dito ko nagsasaksak ko ng ano. So, Kurog, sino pa? Sila lang po. Mag-asawa. Oh. Yun. Tapos po sinasabi nila, bakit mo inaano sa anak ko yan, nanay? Sabi niya po kay Mandy. Inaano niya po si Lola. Siya po ang pinabalitan ko. Ay, nung inaano, Sabi niya po, sige po, patayin mo na yung anak ko. Kung gusto mo, patayin mo yung anak ko. sino? Dito, kurog po. Tapos sabi po ni Mandy, huwag mong inaano yung anak mo, dinadama yung anak mo, walang alam dyan yung anak mo. Bakit? Bakit? Huwag mo kami inaano dyan, dinadamay, sabi niya. Pero pag yung anak niya pumupunta dito, Nakasira. kinakalabog po itong ano. Wala na mga kabayan, no? O, kanina, akala ko sila ni Kiray nandito, yung mga anak ni Kiray, pero hindi pala. Hindi rin nagsasabi si Mami D. Tinatakpan nga ni Mami D yung anak niya si Kurog. Tinatakpan nga niya. Tinatakpan talaga niya. Matigas ang ulo. O ngayon, mandamay pa si Mami D ng ibang apo. Eh, wala naman pala tong kasalanan. Kaya pinatawag ko ngayon si Kiray. Eh, buti na lang pinatawag ko to si Kiray. Madamay ko. Mga papagalitan ko. Humawak, totoo si Kiray sa susi. Hinawakan lang niya, tinago. Pero, ang problema po mga kabayan, ang main, hawak ng ni Kiray sa apo ni Mami D, ito nakabukas. Kasi malaya sila magsasaksak dito ng kuryente o ilaw na naiiwan dito, no? At cellphone. Wala naman sanang problema sana doon mga kabayan. Kasi kami naman nagbabayad sa kuryente ni Mami D. Maliit lang naman ang bill ni Mami D. No, through GCash kami na nagbabayad. Kayo, may bill ba kayo dumadating dito, Mami D? O, wala. So, ibig sabihin, updated yung bayad ni Mami D buwan-buwan. Kasi kinuha namin yung account niya sa account number para lang mag GCash na through GCash na hindi na alang mamasaya pa siya ng 500 punta doon magbayad. Ang bill mo wala pang 500. Mas malaki pa yung bayad mo sa pamasay pa puntang bayan para na magbayad sa bill mo. Kaya ang ginawa namin, kami na mismo nagbabayad through GCash. Kasi minsan walang tao dito pag nagbigay ng bill, pag mag-iwan ako ni Mami din ng pambayad ng kuryente, no, ay wala din. So ang ginawa namin para hindi mahirap, through GCash yung bayad. Walang problema sana makikisaksak ng cellphone. Okay lang sana, hindi naman natin pinagdamot. Basta pag may tao lang dito. Hindi yung wala nang ang tao dito, pumasok dito, sinira ito, at makikisaksak pa ng kuryente. Wala na. Luko-luko ka na talaga. Baka nga dito pa natulog sila Kiray. Hindi po. Hindi. Nasira lang to. Kasi kung bata lang, hindi ganun. Ang laki ng sira, oh. Oo nga po. Sinuntok, tinadyakan, nagwala. Katulad sa ibang mga bahay na pinagawa ko, na may nagwawalang apo, may nagwawalang anak. Bakit, Mami D, pwede namang umalis kay Mami D, kahit walang ilaw dito, no? Para hindi ka na mag-utos ng pasaksak-saksak. Pwede naman yan. Sana linak na bago ko umalis. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo po yan na ilak nyo. Sisikupin. Dahil hindi mo talaga ilang beses ko nang sinabi po sa inyo na si Kurog, hindi mo talaga niya mapagkatiwalaan na kahit kailan. Hindi kayo naniniwala. Makikinig lang kayo. Oo lang kayo ng oo, pero hindi nyo ginagawa. Si Kurog, walang pakialam. Oh, sige Kiray, okay na Kiray. Okay, sige po mga kabayan. Nandito tayo. Bago ko i-distribute mga kabayan, ito na rin sabihin ko sa inyo. Pangkalahatan po ito Sa lahat po na magbigay ng balikbayan boxes po mga kabayan na naka-specific, no? Unlist lang po kung sa team, para sa lahat ng team ay okay lang po 'yon. Pero naka-specific na malalayo mga kabayan,
Tulad nito, punta ako ng Florida, tulad ng pupunta ako ng Japan, pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako ng Taiwan, pupunta ako ng Amerika, pupunta ako ng Afghanistan, no? Hindi ko natatanggapin po mga kabayan, ha? Tatanggap ako ngayon ng mga pakahon o balikbayan boxes kung freelancer, ibig kong sabihin, walang naka-specific na mga pangalan na para lang ako ang mag-decide po mga kabayan kung saan ko i-distribute. Dahil hindi lang naman si Mami D ang nangangailangan, or yung Tatlong Marias, o yung Viudic, no? Or yung mga taong nabigyan na po natin. Ipatikim naman din natin sa iba na hindi pa po nakatikim. Huli ko na pong punta or hati dito sa mga recipient po mga kabayan. Sige, respeto ko po muna itong huli. Pero ito, last ko na rin pong sasabihin sa mga nais, sa ating mga sponsors, kung sino man, lahat. Kung magpadala kayo ng mga boxes, wag na po sa Tatlong Marias, wag na po sa Viudic, no? At wag na po doon sa mga nabigyan na po natin. Kung magpadala po kayo para yun sa pangkalahatan, i-dispose ko po yan doon sa maliit na community na hindi pa natin nabigyan or hindi pa nakatikim ng biyaya. Ganun na lang po, ha. So ulitin ko po, sa lahat po ng gusto magpadala ng mga pakahon, no specific name. Walang naka-specific na recipient. Magpadala kayo, pangkalahatan, para i-dispose ko yan. Bahala na ako mag-dispose. Bahala na ako maghanap ng lugar na alam ko kung saan magkasya, na alam ko kung saan pwede, na alam ko kung sino pang hindi nabigyan, yon ang bibigyan ko. Pero sa Tres Marias, Viudic, at iba pa na nabigyan ko na, no muna. Ha? No. Tama na. Enough na. Sa iba na naman po. So ngayon mga kabayan, nandito pa rin po tayo. Yung para kay Mami D na nakapangalan sa kanya ay ihatid natin. So yung pakiusap ko kanina, no, na wala nang para sa Tres Marias, wala nang sponsor sa Tres Marias mga kabayan, tanggalin na. Ayaw ko nang tumanggap ng sponsors para sa Tres Marias galing sa sponsors natin. No. At sa Viudic, ganoon din po mga kabayan. At alam niyo po mga kabayan, kung sa gamit lang dito sa loob ng bahay, ang dami, galing pang ibang bansa, mga damit ni Mami D. Ang bukod sa mga personal na galing sa akin na binibigay ko kay Mami D, no, na mga bago, na mga magaganda, binibilihan ko yan sa Mami D, no, bukod pa dito sa mga padala. Pero magtaka ka, no, sa dami nating binili sa kanya mula umpisa hanggang ngayon, hanggang katulad dito, halos isang malaking karton. Magtaka ka, ilan-ilan na ng mga damit ni Mami D, minsan pabalik-balik na yung damit niya. Makikita ko na lang nandoon ni Manugang, nakikita ko na lang nandoon sa Apo, nakikita ko na yung sapatos na sira na nandoon. Yung ganun, ibang simpre ako, mahihiya ako sa sponsor, lalo na sa sponsor, mahihiya tayo na yung bigay ng sponsor na hindi makita sa bigay na nga, ibigay mo pa. Diba? Buti na sa inyo kung ilang piraso lang ibigay, hindi yung lahat ibigay. Wala ka na makikita. Mga gamit dito, kulang-kulang na, kulang ng baso, kulang ng ganito. Yung mga damit, wala na. Yung mga damit ko doon, mga pantalon. Pag lumakad kami, mga kami, pabalik-balik na lang yung damit ni Mami D. Samantalang, ang dami ng dusi-dusi na ng damit na natatanggap ni Mami D galing sa akin at galing sa mga sponsors. Halos mahubaran na si Mami D. Kaya hindi talaga ako matutuwa. Ngayon, yung kabaitan ko mga kabayan, tanggalin ko na. No? Tanggalin ko na. Yung kabaitan ko ngayon, tanggalin ko na. Ipakita ko na yung ano ko. Yung bangis ko na naman ngayon. Tanggalin ko na yung, magbawas na ako ng awa-awa. Tanggalin ko na yung awa. Kasi puro ako awa, puro bait, puro mapagbigay, lahat na abuso. Unawa, mapagbigay, bait, lahat na lang ginawa ko para sa kanila. Na abuso ng husto. Ngayon, hindi ako magpapakita ng kabaitan sa kanila mga kabayan. Magpapakita ako ngayon ng bangis naman. Yung bangis naman.
Kasi mahirap yung sobrang bait. Maabuso ka ng sobra-sobra din. Kasi may mga taong hindi maka-appreciate sa kabaitan mo. Ako, iba ako mga kabayan, kapag pinapakitaan ako ng mabait sa akin, aba, ma-appreciate ko yan. Gantihan ko rin ang kabaitan yan. Doblihin ko pa. Kung binigyan mo ako ng tinapay na isang piraso, ma-appreciate ko yan, magpapasalamat ako sa iyo, ibalik ko sa iyo yan ng 10 pirasong tinapay. Pero ito, iba sila. Binigyan mo ng ganito, yung ibabalik sa iyo, consumption, stress. Yan ang problema ngayon mga kabayan. Kaya napagtanto ko na. Nandoon pa rin yung bait ko, nandoon pa rin, limited. Hindi na 100%, 50-50 na. 50% na bait, 50% na bangis. Ganun ang gagawin ko ngayon. Hindi na 100% na ipapakita ko. Pati sa pagtulong, hindi na 100%. Okay, so ganun pa man, nandito kami. Bahala na si Mabidi kung saan niya ito dalhin. Pag-ayos na anak ko, wala ka nang kwento sa amin, hindi. Nakikita ko ng Panginoon. So ayan po mga kabayan, ayan Mamidi, mga damit, galing yan kay Ma'am Milchi, hindi ko alam, kay Ma'am Milchi Tero to galing, hindi ko na matandaan, kay Ma'am Milchi Tero, kay Ma'am Milchi Tero, kay Ma'am Richie Evala, or kay Ma'am Maria Iscano, assorted na to mga kabayan. Next time, walang specific. Para yan sa lahat. Bahala ako kung saan ko i-dispose. Ngayon lang. So ayan. Pati ito mga baso, Mami D. Ayan mga ito, katulad nito oh, nakalagay. Oh, Mami D. Merong mga tsokolate, mga dilata, assorted na po 'tong mga kabayan. Pati mga hanger, meron na rin. Ayan. Ito mga damit. Ito, mga damit 'yan. Mga sambra, mga kumot, pagkain. Ito, pagdating sa mga pagkain, mga kabayan, pag meron, ako pa mismo mag-distribute doon o maghatid doon sa mga baybay, sa mga anak at apo. Ngayon, tamad na ako maghatid. Bahala siya. Ako pa mismo, Mamide, ito, segregate natin para sa anak mo. Hindi naman ako nagkulang, mga kabayan. Hindi ako naging madamot. No, kasi kung anong loto dito, kung lahat naman makatikim, lahat naman pinabigyan ko. Kailang meron talaga. Kaya nga sabi ko sa iyo, ibigay mo lahat yung awa mo at bait mo, pero talagang gantihan pa talaga ng hindi maganda. So ayan, ito malaking kumot. Then ito pa, hindi ko natatanggalin dito mga kabayan. Ito mga kumot, ang mga assorted na rin yan, mga dilata nandito. Dahil may mga nakapangalan yan. Ayan o, MD. So, Mamidi yan. Yung Nanay Miling, wala si Nanay Miling. Nanay Nids, wala din. So, iniwan ko na kay Nanay Miling. Pagbalik na lang. Ito, mga pagkain. Oh, may mga pa dito. Ayan o, ang dadami. Mga tsokolate. At itong ito, may shampoo pa nga, Ay, lotion ba to? Lotion. Itong mga coffee maker, hindi ko alam kung paano to gamitin. Bahala na si Mami din kung paano niya yan hulaan yun. Gamitin yung coffee maker. No? So, ayan, nandito. Bahala na si Mami dito magligpit o saan niya ipamigay yan. Ayan, ito. Miri, halika nga dito. Nung iniwan tong susi kay Kiray, diba, sarado to? Opo, sarado po. Wala po sa amin yung susi, ma'am. Wala sa susi sa inyo. Sino ang pumasok dito? Kasi po nga may tatlong bata. Agad pong tumakbo. Nung pagkababa po namin dalawa rin, agad pong tumakbo. May 3 bata na pumasok dito? Opo, pati yung tolda po nga po, nasira po eh.
Hindi nyo alam kung sino yung... Hindi po. Pero po yung alam po namin yung anak ko po na pagkataas po dyan. Pero hindi ko po nakilala man. May 3 bata na pumasok dito Opo. na hindi mo kakilala. Opo. Hindi mo rin nakita kung sino yung... hindi mo nakilala kung sino yung mga batang yon. Hindi po. Ngayon, sino ang pumapasok dito para mag-charge? Kayo. Hindi po, hindi po kayo madalas mag-charge. Iba mo kasi madalas mag-charge, ma'am. O tapos, Sila Kiray po yung madalas na mag-charge po dito. Open kasi talaga eh. naiwan ba to ng gabi na open to? Hindi. Sila po kasi naghahawak ng ano po yung susi. O dito lang sa loob, pero ito open to. Hindi naman to sinesirado eh. Kayo nakakapasok kayo. Sila nakakapasok, kayo nakakapasok. Kung gusto niyo mag-charge, nakakapasok. Ang tanong ko ngayon, sino ang nakasira dito? Hindi ko po alam na. Hindi alam, di ba? Bukas po daw yung pintuan na yan. Iniwan daw po nilang bukas. Ang alam lang po namin nakahawak na susi si Kiray po. Oo nga, si Kiray lang ang may alam dyan na susi. Bakit noong nakaraan, open daw to dito? Open po yan, ma'am. Wala si Mami D. Wala si Mami D. 2 gabi. 2 gabi. Malamang nga, ito, open lang to 2 gabi, merong pumasok dito. Kasi, si Kurog pumapasok dito. Sino kasama ni Kurog pumapasok dito? Wala, hindi mo po siya pumapasok dito. Kasi po araw-araw po siya sa trabaho niya po. Oh, sabi ni Mami D, si Kurog. Tayo manulog kayo ni Nangi. Aldo-aldo yaro ko kung obra na eh. Sabi ni Mami si Kurog. At saka yung anak mo na nandito. Kasi sinasaway nga ni Mami D. At sabi nga ni Kurog nung nakaraan na sinaway ni Mami D yung anak. Sabi, anong gusto mo sa anak ko? Sakalin. O, yung anak mo ang nakasira dito o kayo nakasira dito? Hindi po, ma'am. Kasi po nung isang linggo po, iniwan ko po sila dito. Sinong iniwan? Si Kurog po, dahil po wala po siyang trabaho. O, iniwan mo si Kurog at saka yung anak mo. O, yun nga. Malamang nga nandito. Pati sa loob, doon ka sa loob. Pero po nung pumasok po ako nung gabi dito dahil po nang-charge po kami ng ilaw, hindi pa po si Ryan. O, sino nakasira? Ngayon kasi, Nakaraan pong araw. ang nangyayari kasi ngayon, open yung ito, hindi nyo na alam kung sino ngayon, nagtutulakan na kayo ngayon, sisihan na kayo ngayon kung sino ang pumasok dito na nanira ng pintuan. Si Kiray, hindi. Ikaw naman din, hindi. Sabi ko kanina, pumunta ba dito si Kurog? Sabi mo wala. Ngayon sabi mo, nung nakaraan, iniwan mo dito sila ni Kurog. Bakit kasi ako, hindi ko kayo pinagdadamutan na pumasok dito sa bahay ni Mami D. Ang sa akin lang, kapag pumasok dito sa bahay ni Mami D, huwag naman kayo magiging dugyot. Tulungan nyo naman si Mami D maglinis, pahalagahan yung mga bagay-bagay. Kasi ayaw ko nang maririnig yung bunganga ni Mami D, tuwing punto ka dito, nagagalit sa inyo, kiso ganito kayo, kiso ganito kayo, kiso ganyan kayo. Kasi kaya tamad din ako magpapapunta dito sa inyo kasi nga galing din sa bibig ni Mami D magagalit sa inyo. Minsan hindi kayo makawalis-walis diyan. O minsan hindi ko kayo makita magwalis-walis diyan, mag-igib diyan, etc. etc. lahat na. Pero pag may pagkain naman dito, lahat kayo nakinabang. Lahat kayo nabibigyan. O tulad nito, sino matutuwa niyan? Para sa akin naman anak ko, dahil malikot yung anak niya. Oo. Yung sana silang pwede na yung anak nila, makapaglinis, yun yung sa akin. At saka, pagtulungan ako magbantay dito. At saka isa pa, Mary, one time na iniwan mo yung anak dito na nadatnan ko, may ano na to eh, may lamat na to doon eh. Natandaan mo, Mami D? May lamat na to, natamaan doon sa sasakyan ni anak mo. Oh, dito natamaan na to, may tama na to. Pero ngayon, sobra, nawarak talaga. Nawarak talaga. Halos walang kalahati na lang natira mga kabayan. Kaya tinanggal ko na. Hindi man daw po sila nagtagal dito, ma'am, nung pagka po nasasakyan ng... So, ibig sabihin, naiwan to ng 2 gabi na naka-open? Ewan ko po sila po nagawa po kasi ng susi. Ito yung naka-open. Oh. Diba? Ngayon, wala na. Tinawag ko si Kiray, ganyan ang statement niya. Tinawag ko rin yung Manugang, ganyan ang statement niya. Tinawag ko si Apo, ganyan ang statement niya. Kausapin ko si Kurog, iba na namang statement. Iba-iba sila ng, kanya-kanya sila ng rason. Hindi na natin matukoy ngayon kung wala. So ngayon, inano pala to, sinira ng ibang mga bata. Sinabi ko lang sa'yo, Mami D, para hindi ka mangusumi, na pag-uwi mo, linis mo,
Kasi nagagalit ka sa mga apo mo na nandito, ikaw naman maglinis, di ka tulungan mag-igib, di ka tulungan maglinis, kahit nga kay bakit eh. Hindi mo nga maasahan dito yun. Pupunta lang naman dito yun kung utusan ko, kung tawagin ko, pero kayo dito, hindi rin mapakinabang ngayon kung saan-saan din yun pumupunta. Ako, ginaganyan ka. Oh. Naman Oh, see? ito lang ang itsura Oh. ko. Sabi ko, iyan, design lang niya. Iniisnaban ka ng mga apo mo. Ay, Mm. Hindi lang isnaban, sigawan pa. Gawin pang katulong. dumakdak ako. Wala na, bagsak na ako. Sabi ko pa sa kanya, lalo na si Era, bagsak na ako. Nagawa akong posting, walang pakiramdam. Kasi nga naman, ganyan ang itsura natin dito. Sabi ko, tabasan ninyo yan. Para, ilan kayong lalaki dyan? Marami kayong lalaki. Anong ginagawa nyo? Pagkatapos nyo naghanap buhay doon, anong ginagawa nyo? Habang nagwawalis ako, talagang dumakdak po ako. Kaya sinisigaw ko na sa inyo, bagsak na ako eh. Ginanyan ko. Kahit ganun lang ang pagkatao ko, talagang naramdaman ko rin tinaas ang rangko ko. Pero binagsak nyo ako. Sorry na lang kung may ibibigay sa akin o wala. Hindi ko na kayo bibigyan. Ginanyan ko na po. Habang nagwawalis ako. Away-away na pala sila bago ako dumating mga kabayan kasi dahil dito hindi na nila matrace kung sino apo ba ni sila ba ni Mary, sila ni Kurog, sila pumapasok dito kasi yan ang sabi din ni Kiray. Sila naman hindi alam din bakit dito nagsisihan na sila. Nagsisihan na sila ngayon mga kabayan. Kaya nga halimbawa pag wala dito si Mami D, kung iiwan to dito na nakabukas at si Mami D nandoon sa Pangasinan at bahala na kung sinong yung mga apo, anak, labas-pasok dito, wala akong madadatnan. Wala kami madadatnan dito. Lahat ito sira. Wala kami madadatnan. Lahat sira. Lahat, wala kami maabutang mga gamit. Lahat wash out yan. Para kami nabaha. Ganon ang mangyayari mga kabayan. Totoo po yan talaga. Ganyan ang mangyayari. Para kami nabaha. Pinakamalaking baha na dumating sa bahay dito kay Mami D. Paghayaan yung ganyan mga kabayan, wala Hindi mo makikitang ganyan. Ngayon nga, iniingat-ingatan ng mga bibig, ganyan pa nangyari. Diba? Pakawalan mo sila dyan, hayaan mo lang. Walang mangyayari dito sa bahay. Baka isang buwan, hindi pa abot ng isang buwan. May nabasag na ng salamin, may natanggal na ng ganito, may naganito ng ganyan, ganyan. Ganyan. Kaya wala akong amor. Ako, hindi mo na ako dapat diktahan pa sa mga taong gusto kong tulungan. Pag once na nakitaan ko yan na. Pero, di ka maaawa. Hilaw yung awa mo kasi nakitaan mo naman na hindi rin nagbabago. Hindi rin tinutulungan yung sarili. Ang gusto lang tumanggap ng tumanggap. Din maging huwan tamad. So, anong mangyayari dyan? Tamad din ako tumulong sa mga huwan tamad. Tamad ako tumulong talaga sa mga huwan tamad. Gusto ko tulungan yung mga masisipag, natutuwa ako. Pero pag tamad, dagdagan mo pa yung katamaran niya, tamad na nga, tulungan mo pa. Paano siya magiging masipag kung konsintihin mo yung pagiging tamad niya? Habang buhay siyang magiging tamad, magiging huwan tamad. Doon ako sa mga taong masisipag. Natulungan mo, na tinutulungan din nila yung sarili nila. Ayaw ko doon sa mga taong tulungan mo na hindi marunong tumulong sa mga sarili nila. Ayaw ko. Doon ako sa mga taong tulungan mo na tulungan din nilang iahon sa hirap yung sarili nila. Yun ang nakakatuwa, tulungan. Noong nagkasakit ka nga, binigyan kita ng taga-kilos mo dito, taga-luto, taga-kilos, binigyan kita ito lahat. Ako, care na care sa'yo. Lahat binibigay ko sa'yo. Ang problema lang, ako lang ang gumagawang hakbang. Tingnan niyo po itsura niyo ngayon, Mami D. Pumayat ka na naman. Walang problema sa itim. Dahil maitim ka naman na talaga. Ginunam ko pinining pintuan ng anak ko. Ngayon, ang payat mo na naman. Ay, mo pigaga na ka na yun. Malakas naman yung distance. Malakas ngayon. Sabi mo lang yan. Ganon naman ang sinasabi mo noon. Ganon naman ang sinasabi mo noon, malakas ka. Pero bumigay ka din.
Malakas ka. Kumikilos ka ngayon kasi malakas ka pa. Anong gagawin ko, anak? Oo. Nahihinip ako. Nag-garden ako. Hindi po, wala naman akong sinasabi sa iyo na kain tulog ka na lang. Mag-garden, maliit na garden, pero naggawa ata kayo doon para may pangbinta kayo, may pangbinta at may pang ano kayo. Palitan ko pinto. Oh, hindi talaga ko palitan 'yan. Lahat ng mga anong sira ngayon, hindi na ako magpapalit. Dati nagpapalit ako, ngayon hindi na. Kahit mayroon pang magbigay, hindi ko ipapalit, hindi ko ibibili. Kasi, mamimihasa kayo. Na merong taga-sira, meron din taga-bili, no? Oh, palaman. Magmamadali ka na. Kunin ko pa ang kasagin. So ayan mga kabayan, kung kailan kami pauwi na, humabol si Nanay Nids kasi wala si Nanay Nids na doon sa lutin niya. Nagtatrabaho siya doon, naglalapot. Yung mais ko ganyan na. So ngayon ay tamang-tama ay humabol, nakahabol siya. No, kaya nakausap natin. Kanina kasi wala siya doon, nandoon sa ano. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.